Ako po si Gemma ng Bukidnon. Gusto ko lang pong maglabas ng sama ng loob sa pagkawala ni Mama. Maibsan man lang kahit konti ang hinanakit ng kalooban ko. Isang kwento na hanggang ngayon ay iniiyak pa rin ng puso ko. Hindi siya kinuha ng sakit. Hindi siya inagaw ng tao. Hindi rin siya tumakas o sumama sa ibang lalaki. Kundi kinuha siya ng isang nilalang na hindi ko pa rin maipaliwanag hanggang ngayon. Maganda si Mama, yung tipong kahit magsaka araw-araw, mabango pa rin. May aura siya na hindi mo masusukat sa ganda lang. Mabait, may likas na karisma. May halakhak na parang kinikilig ang bawat makakarinig ng tawa niya. Sabi nga ng mga matatanda rito sa amin, yung nanay mo mukhang pinagpala. Subalit sabi rin ng albularyo sa dulo, hindi siya pinagpala, pinili siya. Isang gabi ng amihan, yung malamig na hangin na parang nilalambing ang balat, nawala si Mama. Wala siyang dala, hindi siya nagpaalam. Walang tunog ng sapatos, walang bakas ng paang lumayo. Ang iniwan lang niya, isang piraso ng dahong sariwa sa ibabaw ng kanyang unan at isang amoy na parang ilang-ilang at usok ng insenso. Sinuyod namin ang buong paligid ng bahay, sa gubat, sa ilog at sa palayan. Subalit, hindi namin siya makita. Ni anino ni Mama, hindi namin nakita. Hanggang sa isang gabi, nagkahanap kami, bigla akong natulala sa may likuran ng punong nara. May liwanag doon, hindi flashlight, parang buwan na bumaba sa lupa. At doon, sandali ko siyang nakita. Si Mama, nakasuot ng puting bestida at nakangiti. Pero hindi sa akin nakatingin. May hawak siyang kamay at hindi rin sa akin, kundi kamay ng isang nilalang na hindi ko maaninag ang mukha. Parang engkanto o baka hari ng mga hindi natin kauri. Sinabi ko sa albularyo ang nakita ko. Natahimik lang siya. Ang sabi niya, may mga nilalang na hindi para sa mundo natin. Kapag may engkantong nagustuhan ang ganoong uri, hindi na sila sinusundo, kusa silang kinukuha. Kaya sa tuwing umuugong ang hangin ng amihan, may naamoy pa rin akong ilang-ilang sa kwarto ni Mama. At minsan paggising ko, may sariwang dahon sa ulunan ko. At minsan din, kapag malalim na ang gabi, naririnig ko ang boses niya mula sa gubat. Sinabi pa niya minsan sa akin sa panaginip ko, "Anak, wag mo akong hanapin. Masaya na ako rito. Pero hindi mo ako pwedeng sundan." Itago niyo na lang ako sa pangalang Ria. Nangyari ito 2 taon pa lang ang nakakalipas. Kahit anong pilit namin, hindi pa rin malinaw kung paano namatay si Dina. Bigla na lang siyang nawala. Ang sabi ng iba, bangungot. Ang sabi naman ng kapitbahay, baka raw kinulam. Pero ang sabi ni Mama ay baka kinuha ng ibang nilalang. Pero ako ang huling kausap ni Ate Dina noong gabi bago siya namatay. At hindi ko alam kung dapat ko ba talagang sabihin o kung ano ang sinabi ni Ate sa akin. Baka kung sinabi ko pa noon ay hindi siya nawala. Si Ate Dina ay panganay sa amin. Masipag, tahimik at matalino.
Hindi siya yung tipong tao na madaling matakot. Subalit isang gabi, habang nagliligpit kami ng mga plato, tumigil siyang bigla at parang may narinig siya sa kusina. "May tao ba sa likod?" ang tanong niya. Walang ibang tao. Ako lang ang kasama niya ng mga oras na yon. Pero tumingin siya sa likod ko. Diretso, matagal, at hindi gumagalaw ang katawan niya. Kumakabog na ang dibdib ko, pero hindi ako nagpapahalata. Nang bumulong siya, ang sabi niya, "Hindi siya umalis, Rhea." Simula nung lumapit ako sa hukay nung libing, sinundan na niya ako. Ang pabulong na sabi ni ate. Dumaan ang gabi. Hindi kami nag-usap muli. Kinabukasan ay wala na si Ate Dina. Nakita siya ni Papa sa kwarto. Nakahiga, nakanganga, pero parang hindi humihinga. Parang natutulog lang, pero malamig ang balat. Walang sugat at walang bakas ng hirap. Nagpa-autopsy kami. Cardiac arrest daw. Pero hindi normal ang puso niya. Parang may marka ng pressure sa may gilid na hindi masabi o matukoy kung ano ang sanhi. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masabi sa kanila ang sinabi niya sa akin. Pero nang gabi ng burol ni ate, may isang lola na hindi ko kilala ang lumapit sa akin. Ang sabi niya, "Ang mga multo anak, hindi lahat nang hihingi ng tulong. May iba naghahanap ng kapalit." Pagkalibing kay Ate Dina, akala namin ay tapos na. Pero nagsimula na akong makakita ng anino sa kwarto niya gabi-gabi. Sa salamin, may lumalabas na bakas ng kamay. Ang paborito niyang unan ay laging basa. Hindi yun pawis, kundi parang luha. Isang gabi, habang pinupunasan ko naman ang altar niya, nakita kong gumalaw ang kandila kahit walang hangin. Naramdaman ko rin ang parang pagdantay ng malamig na palad sa aking balat. At narinig ko ang mismong boses niya sa likod ng aking tenga. "Ikaw na ang kasama niya ngayon." Kinabukasan ay nagkasakit ako. Hindi naman lagnat at hindi naman ako na-dengue. Hindi rin makuha sa kahit anong gamot o tawas. Pero nang dinala ako kay Aling Tinang na isang mahusay na albularyo sa amin, ang sabi lang niya, "Hindi ka niya gustong kunin. Pero ikaw ang nakakita sa kanya, kaya dumikit na siya sa'yo." Ang tanging paraan para umalis daw ito ay kung may isa pang makakita sa kanya. Subalit ito ako ngayon at nagkukwento, nagbabahagi, hindi dahil gusto kong manakot. Kung naramdaman mong may malamig na hangin sa batok habang nakikinig, huwag kang tumingin sa salamin. Baka kasi makita ka rin niya. Pero kung wala ka namang nararamdaman, huwag ka nalang magsabi ng kahit ano sa iba. Baka kasi ako pa rin ang hawak niya. May mga bagay talaga na hindi kayang ipaliwanag ng sensya. At may mga nilalang na hindi ko kailanman gugustuhing makita, lalo na kung ikaw ang susunod sa kwento.